Praise God. Amen. Okay na po. Muli, palakpakan nga po natin ng Diyos na buhay sa kanyang kabutihan. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa iglesia na binigay sa akin ng Panginoon. Ito po siguro yung isang pagtulak na kahit kailan hindi ko pagsisisihan. Na tinulak akong mag-aral ng mga mahal natin sa buhay. Na honestly, may takot. Bago nung sinasabi nila, mag-aral ka. Lord, kaya ko pa ba? Lord, pwede pa ba? Puno ako ng takot noon. Di lang nararamdaman. Sabi lang, maghanap ka. Pero sa punto na to, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan ako ng pamilya na nakasuporta sa aking pag-aaral. Amen? Naalala ko yung mga panahon na gigising ako ng alas 3, mag-review lang dahil may pasok. Alas 4, babiyahin na mula Hagunoy. May mga panahon na walang tulog, ligo pa rin. Tapos pasok, may mga panahon na dumadaan sa ulan, sa bagyo, makapasok lang sa school. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi may mga kaklase ko, may mga estudyante sa Bible school, mismo ang kaaway nila yung pastor nila. Hindi sila sinusuportahan. Papasalamat ako dahil mahal na mahal ako ng bawat isa, lalo ng ating pastora. May mga kaklase ako, nagkatrabaho hanggang gabi, tapos papasok na sa eskwelahan. Pagka break time, doon lang sila matutulog. May mga kaklase ako, talagang kapos, kulang sa pambayad. Yung block payment namin dati na, hindi ako nagkakamali, 300, 250, hindi ko maalala. Kasi ngayon, 250, 500 na kasi ngayon eh. Nagtaas din po. Yung block payment kasi, bayad yun sa kuryente, sa tubig. Wala yung patungkol sa school. Parang miscellaneous lang ba sa lugar. Sabi ko nga, nagpapasalamat ako kasi yung church, sinuportahan ako. Hindi ako yung nag-iintindi ng pambayad. May mga kaklase ko last year, hindi pa rin nakakabayad ng block payment nila. Alam mo, yung 250, hirap sila, pero salamat sa Panginoon dahil yung buhay na to, naranasan ko, na talaga namang pinagpala at pagpapala ng Panginoon. Amen? Na sabi ko nga, Lord, ipopost ko ba to o hindi? Kasi nahihiya ako eh. Hindi ko gawa yung mag-post ng gano'n. Kaya sabi ni Lord, kung mananahimik ka, sino magpupuri para sa akin? Sino makakita ng kaluwalhatian? Kaya yung summa cum laude, yung highest honor ay para sa Panginoon. Amen? Para sa Kanya yon at para sa ating lahat. Ginawa ko yung best ko, although, sabi nga, bago mangyari yung graduation, meron mo ng interview. Among the lahat ng valedictorian sa buong GLU, Philippines, pumili sila ng top 20. At yung top 20, nabawasan pa yon, naging top 10. Pero kasali pa din ako dun sa top 10. Tapos pinapunta ako dun sa GLU main, in-interview ako, at 10 kaming i-interviewin para mamili ng class valedictorian. Sabi ko nga, Lord, hindi mo na ako napili. At least na-experience ko na makasama dun sa top 10. Kasi iba po yung materials na ginamit nung nag-interview, iba yung materials na ginagamit sa GLU main, sa GLU Giginto. So, talagang wala akong masagot dun sa mga tanong niya. Pero ganun pa man, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil doon ko na-realize na mas marami pa talaga akong kailangang matuto. Nung nagtatanong sa akin si Doc Ron Lim. Tapos, sabi ko nga, nagulat ako kahapon kasi alam ko po malayo ang Inares. Wala man akong maaya kasi wala rin naman akong sasakyan. Ang kaya ko lang sagutin ay sarili ko kasi may palibreng bus si GLU doon sa Giginto. So, nagulat ako, may mga pumunta doon at nag-usap-usap pala sila para makadalo ng graduation. Pero ganun pa man po, nandoon man po kayo o wala, nararamdaman ko naman yung pagmamahal nyo, yung pananalangin, yung pagsuporta, at yung pag-unawa nyo sa akin sa mga panahon na hindi ako kauna-unawa. Kaya salamat po kay Lord at syempre,
Ang dami pala nating reason, katulad na nabanggit ni Pastor Remy, ang dami nating reason para mag-celebrate ngayon. Amen? Ang dami nag-birthday. Kahapon, ang ating pinakamamahal na pabata ng pabata. Yeah. Nagtatalo na lang sa edad, pero pabata na nakasupil pa ng shining, shimmering. Tapos ngayon, nagbe-birthday naman ang aking mahal na ate. Lalong gumaganda sa pangangalaga ni Kuya Andrew. Paano ko na po yun? Kasi wala pa akong regalo. Ahabol ko na lang. Paano ko na yun? Pa-segue ko na yun. Pero ganun pa man po. Sa buhay natin, nakikita natin yung graduation, yung birthday. May nag-abot nga sa akin kayo na ng sobre eh. Tapos sabi niya, Happy birthday, Pastor Aris. Kala niya birthday ko. Ang moment natin bilang mga Kristiyano, every day ay isang graduation. Every day is a moment to celebrate. Amen? Bakit? Nakatapos ka ng kahapon. Nakatapos ka ng sitwasyon mo nung nakaraan. May bagong umagang binibigay sa atin ng Diyos. Kaya ang bawat araw ay dapat may kasamang ngiti dahil kasama natin ng Diyos. Amen? May kasamang galak dahil may gagawin ng Diyos araw na to. Na kanina, habang nag-worship, talagang punong-puno ako ng pasalamat na Lord. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko kakayanin matapos. At sa mga papagawa mo pa sa akin. Kaya, ngayong araw po na to, tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Minsan pa, palakpakan nga po natin siya sa iglesia natin. Amen? So, announcement po pala, kung kayo ay nakaramdam ng pagkakulong sa CR, tulak niyo lang po na itulak ng medyo nagloloko na naman siya. The more the merrier. Nakukulong din ako, pero kalma lang. Tapos tulak mo po ng dahan-dahan, tapos galaw-galaw. O kaya pindot-pindotin nyo. Kalma lang. Kasi ang madalas makulong si RA. Ay ko, tulak mo lang, tapos Pagka sa mga papacheck ko ulit. Si Kevin ang gumawa baka kailangan ulit tingnan. Tapos yung site na to, kumakatas, saka yung side po na to kumakatas pagka matagal yung ulan. Kaya nagkakaroon tayo ng tubig. Yung bintana po doon, naayos ko na, nalagyan ko ng silicone Ito lang side na to, saka side na. Sabi ko, Lord, hindi ko na alam paano gagawin. Kasi yung bintana, alam ko pa, lalagyan ng silicone, pero yung sa side, pag sa pader na nang galing yung katas, hindi ko na alam paano gagawin. Kaya humingi po ako ng tulong sa ating mga kasama paano gagawin doon para mapalangalagaan natin yung ating iglesia. So ngayon po, magpapatuloy na tayo sa ating pag-aaral. Ano po yung muli, yung tema ng Diyos sa ating buhay? Ngayon taon na to. Kung kayo ay nasa promo, yung nag-aalok, walang maniniwala na ang Diyos ay mabuti. Walang damdamin Makabili lang, bilhin mo na. Hindi may hugot May hugot tayo. Merong pinagmumulan yung Psalm 34 verse 8 kung paano may hugot si David. The taste and see that the Lord is good. Amen? Ang Diyos natin ay mabuti. Sabi ko nga, Lord, hindi ko naabot yung class valedictorian. Pero malay mo, isa sa mga mag-aaral sa GLU, mula sa CLGM, ang magkakamit ng class valedictorian. Malay mo yung Santos, Rosel, Suma, Lahit Nawa, Suma cum laude, class valedictorian. Walang imposible. Sabi ko nga, Lord, walang imposible sa'yo. Amen? So, muli po, Suma man tayo, manya man, tayo ay may honor sa Panginoon. Amen? So, ngayon po, balikan natin yung ating mga pag-aaral bilang pagtatapos sa buwan ng Mayo. Pero yung parang kailan lang January lang, ngayon May na. So, yung pagpasok ng buwan ng Mayo, pinaunawa sa atin ng Diyos, na minsan, kaya tayo na-stress, kasi tayo pala yung nagiging driver ng buhay na to. Amen? Na dapat, anumang sasakyan ka, isa lamang yung navigator mo. Amen? Imagine mo, ano kayang sasakyan ka kung ikaw ay isang transportation vehicle? Ikaw ba ay isang tren, isang bus,
O ikaw isang kulong-kulong. Bike! Ano mang sasakyan? Ang buhay mo, mas masarap pala pag si Lord yung nagdadrive. Ano yung natatandaan natin dito sa teaching natin dito? Tinuro sa atin ni Pastor Remy? Na kailangan, unang-una, higit sa lahat, kapag si Lord na yung driver ng buhay mo, matuto kang magtiwala sa travel plan niya. Amen? Magtiwala sa plano ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang magpadala agad-agad sa iyong nakikita sa mga nararanasan. Magtiwala ka sa plano ng Diyos at kailangan mong gamitin yung salita ng Diyos bilang mapa niya. Amen? Ito yung mapa ng buhay para hindi ka naliligaw. Kaya kailangan nagbabasa tayo ng salita ng Diyos para alam mo yung direksyon na tinatahak mo. At syempre, ang kailangan mong sundin bilang kompas ay yung direksyon na binibigay sa atin ni Holy Spirit. Amen? Ano mang sitwasyon meron ka, Lord? Ano bang dapat kong gawin? At kailangan, sa navigator ng buhay, kailangan maging maingat tayo. We need to watch out for dangers and obstacles. Ano ba yung mahaharapin natin sa buhay? At panghuli, nais ng Diyos na ma-enjoy natin yung journey ng buhay. Amen? Minsan ka lang dadaan dito sa buhay na to. Gusto mo ba puno ng lungkot? Gusto mo ba walang mic? Gusto mo ba wala tayong battery? Ano ang nangyari? Amen? Enjoy the journey. Pangalawa, the blessing of godly mothers. Ano ba yung mga pagpapala ng mga maka-Diyos na ina? Sabi na may mali eh. Nadali ako ni Chloe. Ay ko parang may mali. Okay? Ang buhay natin kailangan maka-Diyos sa pag-celebrate ng mga Mother's Day, yung mga nanay na malapit sa Panginoon, iyan ay isang pagpapala. Amen? At pinagpala ang buhay nila. Bakit? Una, ang mga godly mothers, walang iba kundi may takot sa Panginoon. Amen? Ang buhay mo puno ng pagpapala. Kailangan may takot sa Panginoon. Pangalawa, sila ay they nurture in love. Amen? Nag-aalaga sa pamamagitan, nagpapalaki, nagpapaulad sa pamamagitan ng pagmamahal. Pangatlo, yung kanilang pananampalataya, yung inyo pong pananampalataya ay nakaka-impluwensya sa mga anak. Ibig sabihin yung journey ng pananampalataya nagpapatuloy. At pang-apat, wala kayong maalala doon. Siyempre, mga mandirigma kayo. Tingnan mo ngayon katabi mo kung mandirigma ba yan? Mandirigma sa panalangin hindi sa kung saan-saan. Hindi makatingin eh. At panglima, ang mga godly mothers, they build a Christ-centered home. Amen? Walang ibang binubuo, tinatayo, kundi isang tahanan na maka-Diyos. At pangatlo, sa ating pag-aaral, sino nagturo nito? Pangatlo pa lang. The Great Defender, Pastor Remy. Amen? Ano naalala natin? Saan tayo pinagtatanggol ng Diyos? Diba? Maraming ginagawa ang kaaway. Pero God, our God defends us from false accusations, mga maling paratang, persecution, mga pag-uusig, violence, mga karahasan, injustices, at against all evil. Sa lahat ng kasamaan, iniingatan, pero protektahan tayo ng Diyos. Ito na. Siguro naman, patuloy akong umaasa na meron kayong maalala without looking at your notes. Our powerful enabler. Ang Diyos natin, ang dakilang, makapangyarihang tagapagbigay ng kakayahan. Maganda yung number 1 doon, di ba? Naalala nyo? Power to love like Jesus. Magmahal katulad ni Jesus. Pangalawa, power to obey God's will. Pangatlo, power to please God. Number 4, S, serve God. At syempre, panglima,
Power to transform life. Iyan yung nararanasan natin kapag tayo ay patuloy na lumalapit at nagbubukas ng ating buhay para sa Panginoon. So ngayon pong araw na to, tapos na tayo sa ating recap, medyo hiningal ako doon. Pero sabi ko nga, naranasan ng mga nakasama ko, si Doc Ron, every graduation, siya yung nakikita ko nagbabasa ng lahat ng pangalan ng estudyante. At nung kahapon, yesterday lang, 1,600 students ang nag-commit sa Panginoon. At yun, binasa niya yung lahat. Ay ko, Lord, bigyan mo ako ng ganong kakayahan na makapagsalita. Pero, ganun pa man, meron pa akong mga katanungan na napaisip ako, habang pinag-aaralan ko yung tema natin ngayong araw na to. Una, ano ibig sabihin ng salitang Christ dun sa Jesus Christ? Alam niyo ba? Aray ko. Tut. Okay? Pangalawa, bakit nga ba special yung buhay na to kapag ikaw ay nasa Panginoon? At pangatlo, bakit? Anong nagmamotivate sa'yo? Bakit nakakapagpatuloy pa rin tayo sa kabila ng mga sitwasyong dinadaanan natin? Amen? Yan yung mga sagutin natin tanong. At ang verse po natin sa panimula ay kukunin natin sa aklat ng 1 John 2:20. Ang sabi po dito, but you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. Sa Tagalog, ngunit kayo'y pinahira ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. So bago po tayo magpatuloy, tayong manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Dumaloy nawa ang presensya mo, ang pag-ibig mo, ang pabor mo sa aming buhay, Panginoon. Let your anointing continue to flow in this place, Panginoon. Sa iyong mga anak, maranasan, makilala, at mabuksan ang buhay namin sa gagawin mo po sa buhay na ito, Panginoon. Lord, we are yours, Panginoon. Kami ay sa iyo. Walang kanino pa man. At ikaw lamang ang mapapurihan, ang maghari sa buhay na ito, Panginoon. Salamat, Lord, dahil patuloy ka pong kikilos sa araw na ito, Panginoon. Patuloy kaming umaasa sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig, sa iyong presensya, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat pa ay magsabi ng Amen and Amen. Okay. So dito po, but you have an anointing from the Holy One. Amen? And all of you know the truth. Kilala niyo po ba kung sino yung Holy One dito? Sa background ng pag-aaral, alam niyo po ba mula noon hanggang ngayon, ang pananampalataya ay laging may issue na hinaharap. Kung sa panahon natin may mga trolls, kung sa panahon natin may mga scammer, kung sa panahon natin may mga fake news, nung panahon pa ng mga disipulo, meron na silang ganun. Meron na silang kinakaharap ng mga false teacher. Ang daming nagkalat. Ang daming nagsasabi na si Jesus, hindi naman talaga totoong tao yan. Hindi naman niya namatay sa krus. May mga teorya nga na sabi na himatay lang si Jesus kaya nabuhay na magmuli. Pag po nag-aaral kayo sa Bible School, pag-aaralan yung mga ganong teorya, yung mga teorya na nagpapatunay na hindi naman daw totoo ang Panginoong Yesus. Meron pang nagsasabi na ang Panginoong Yesus ay lamang multo. Kaya maraming katuroan na lumalabas noon, pero katulad ng binanggit po dito, although hindi naman direktang sinabi na si Apostle John ang nagsulat, pero ayon sa pag-aaral ng mga theologians at mismong si Polycarp na unang disipulo yung mga unang disipulo ng mga disciples. Si Polycarp mismong ang mentor niya ay si John at siya yung nagpatunay na si John ang may sulat nito. Yung paraan ng pagsulat, yung methods, yung kung paano siya magsalita, si John. Kaya dito, sabi dito ni John, ngunit kayo pinahira ng banal. Ibig sabihin, kahit anuman pong sitwasyon ang mangyari, hindi ka basta-basta maliligaw.
Bakit? Dahil meron kang anointing from the Holy One. This is Jesus. At yung katotohanan na patungkol sa Kanya. Amen? Yung katotohanan natin patungkol sa Panginoong Yesus. Iyan yung pundasyon natin. So meron tayong anointing from Jesus. At ito yung ano yung anointing na to? This is the presence, the outpouring of the Holy Spirit. Amen? Kaya yun yung nagpapakita, nagpapatunay na ang buhay na to, kahit anumang mangyari, ikaw ay ligtas. Amen? Ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Kaya yung pag-aaralan po natin ngayon, ang topic natin, para lubusan natin makilala ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Taste and see God, our divine anointer. Nasabi na tingnan ng Diyos ang ating banal na tagapagpahid. Ano pong tinuturo sa atin ito? Ano pong pinapakita? Na ikaw at ako, mahalaga sa Panginoon. Kasi minsan maiisip mo, Lord, ano bang nangyayari sa akin? Parang wala naman nangyayari sa buhay na to. Pero hindi. Akala mo lang wala. Pero, meron. Saka mo sampalin ang iyong sarili. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Hindi ka iniwan ng Diyos. Amen? Merong anointing na dumadaloy sa iyo mula sa Panginoon. Kaya, ano pong ibig sabihin nito? So, tingnan po natin, sa Biblia, may makikita po kayong dalawang klase ng anointing. Ilan? Dalawa. Sa lumang tipan, karaniwan po makikita natin, ito yung tinatawag natin na physical anointing. Ito yung pagpapahid ng langis sa external parts of the body. Amen? Pagpapahid sa ulo, pagpapahid sa mga gamit, pinapahiran. Okay? Itong pagpapahid na to, yung anointing na to, naalala nyo kung kanino to ginawa o kung saan mga scenario sa Bible na ang Diyos ay nag-anoint? Si David. Diba? May mga specific leaders ang inanoint ng Diyos para maging pastor, para maging propeta, para maging pari, para maging hari ng Diyos, ina-anoint. Pero samantalang pagdating ng bagong tipan, although ginagawa pa rin natin yung physical anointing, this anointing of the Holy Spirit na. Amen? Yung langis na simbolismo. Sa New Testament, makikita natin, applied internally by the Holy Spirit. Kung dati, sa labas lamang, pagdating dito, sa banal na Espiritu, ina-applyan sa kaloob-looban natin. Amen? Ibig sabihin, mga nangyayari sa buhay natin. Meron tayong nararanasan sa Panginoon. Sabi nga, ang anointing, di ba minsan napapaiyak ka? Napapaiyak ka sa Panginoon, sa pagsamba, sa pagpupuri. Ang anointing ay hindi lang emosyon, kundi ito ay malalim na gawa ng banal na Espiritu sa ating buhay. Amen? So, kung dito, sa mga specific leaders, pagdating ng New Testament, dahil sa Panginoong Jesus, dahil siya yung tinawag na Jesus Christ, ang Christ, ibig sabihin, the Anointed One. Ano naman yung Messiah? Ang Christ sa Messiah ay iisa lang yung ibig sabihin. Ang Messiah galing sa Hebrew word, na hindi ko na naalala, at yung Christ galing sa Greek word. Okay? Pero ang ibig sabihin nila, the Anointed One. Kaya yung Christ ay isa title. Titulo to ng Panginoong Jesus na siya yung Kristo, siya yung pinili, siya yung pinadala, at siya yung pangako ng Diyos para magligtas sa atin. Amen? Kaya siya yung tutupad ng mga pangako ng Diyos at natupad na niya. Amen? Kaya dito, pagdating ng New Testament, sa baptism of the Holy Spirit, kung kanina, mga specific leaders lang, sa New Testament, ito ay pangako sa lahat ng mananampalataya. Amen? Dati, sila David, mga lingkod na ng Diyos ang na-anoint, pero ngayon, the anointing of the Holy Spirit is evident in us. Amen? Dahil ang katuparan ng anointing na to ay ang
ang Panginoong Yesus. Amen? At yung anointing na to of the Holy Spirit, it transforms our hearts and lives. Amen? Hinuhubog at inaayos ito ang ating buhay. Kaya, sa tingin nyo, lahat ba tayo may anointing? The moment na ikaw ay kinilala mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nagtiwala ka sa Kanya, naniwala ka na siya ay nabuhay, namatay sa krus, nalibing at muling nabuhay, tinatanggap mo siya, mararanasan mo yung anointing ng Panginoon. Amen? Kung dati pili lang, ngayon, ito ay binibigay sa lahat ng mananampalataya. Kaya yung katabi mo, meron niyang anointing of the Lord. Amen? Hindi ka basta-basta. Meron niyang anointing din ng Panginoon. Diba yung mabangong samyo kasi, hindi, naiisip nyo eh. Kaya kailangan naliligo tayo everyday. Pag pupunta ng church, kailangan naliligo. Mga kabataan kasi may mga panahon na inaayos ko pa talaga kasi mga hindi, ayat tamad maligo eh. At nagkakaroon ng anointing talaga sila. Kaya, pero sa atin, sa mga anak ng Diyos, yung anointing na yun, yung napakabangong samyo sa buhay natin dahil sa Panginoon. Amen? Di ba kayo nagtaka? Minsan may mga tao kayo makikilala na para bang ang gaan-gaan ng loob nyo. It is the work of the Holy Spirit in their lives. Amen? At sa ating buhay. Kaya dito, makikita natin, ang nararanasan natin, bukod doon sa physical, meron pa tayong spiritual anointing. At ang sabi po dito, in 1 John 2:27, as for you, the anointing you receive from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in Him. Sa Tagalog, tungkol sa inyo, sa pagpapatuloy na sinasabi ni Juan, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Amen? It is the presence of the Holy Spirit in our lives. Kaya't hindi na ninyo kailangan pang turuan ng sino man. Ito po yung madalas ginagamit ng mga tao para sabihin na hindi na namin kailangan mag-Bible school. Hindi na namin kailangan makinig kung kani-kanino. Tama ba yun? Kasi sabi ito, hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sino man. Wrong context. Bakit? Sa panahon na yon, katulad ng nabanggit ko po kanina, tinutungkol nito yung mga false teachers. Amen? Kasi katulad ng pag-aaral ng Biblia, marami pa tayong matutunan. Kaya kailangan patuloy na bukas yung puso natin. Katulad ng, sabi ko nga dati, Lord, parang hindi naman ako, okay na ako, hindi ko na kailangan mag-Bible school. Pero nung first year pa lang ako, nakita ko, kung para sa school sa labas, para lang ako nasa grade 1. Sa dami ko pang matutunan, sa dami ko pang dapat palang malaman, sa daming dapat ituwid na kaalaman sa buhay ko. Kaya sabi po dito, ngunit kayo tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. At ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuruan ito, ay gayon kayo mananatili sa kanya. Kahit na anumang marinig nyo dahil sa presensya ng Banal na Espiritu na gumagabay sa atin, mananatili kayo sa katotohanan. Amen? It is the power of the Holy Spirit that works in our lives. Amen? Kaya kailangan maunawaan natin. Ano nga ba itong anointing? Bakit nga bang nais ng Diyos na in-anoint tayo at patuloy na naranasan natin yung kanyang presensya? So, dito po, unawain natin yung 5 bagay na mahalagang maunawaan ng bawat anak ng Diyos patungkol sa pag-anoint sa atin ng Panginoon. Amen? Bakit ka nga ba in-anoint ng Diyos? Una, marami pong tao, kung mapapansin nyo, sa panahon natin ngayon, ay ligaw sa katotohanan. Amen? Kahit anong share mo, hirap silang maniwala. Bakit?
Kasi wala silang anointing ng Panginoon. Dahil ang number one po natin, the anointing of the Lord is God's seal of ownership. Tatak ng pagmamay-ari ng Diyos. So, pag inanoint ka ni Lord, tinatatakan ka pala niya, minamarkahan ka pala niya, na ikaw ay pagmamay-ari niya. Diba naalala ko yung Panginoong Yesus, nung nakita niya ang maraming tao, naawa siya. Bakit? Wala silang mga pastol. Tulad sila ng mga pastol na walang, tulad sila ng mga tupa na walang pastol. Malungkot yung buhay, mahirap. Pero nung panahon nila ng mga apostol, wala po kasing paraan para malaman na ito'y pag-aari mo eh. Kaya gumagamit sila ng wax para tatakan. May kanya-kanya silang sariling pangtatak na ito ay pagmamay-ari ko. Ganon din po sa buhay natin. Tinatatakan tayo ng Diyos para maunawaan natin na ang buhay natin ay para sa Kanya. Amen? Na ang sarap po nito. Bakit? Hindi ka ligaw, kapatid. Hindi ka walang direksyon. Dahil may nagmamay-ari ng buhay mo. Amen? Tinatakan ka niya para maging anak niya at tagapagmana. Sa pagtatatak ng Diyos na yon, sa pagmamarka ng Diyos sa iyo, kasama doon yung authority na meron ang Panginoong Yesus sa buhay ng isang anak ng Diyos. Kasama doon, tinatakan ka na ikaw ay isang pinagpala. Amen? Pastor, bakit ganito buhay ko? Maraming bagay sa buhay natin na hindi natin napapagpasalamat. Akala mo, kawawa ka, akala mo, walang mangyayari sa buhay mo, pero ang totoo, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Amen? Halimbawa, si Sister May, pinagpala ka ba ng Diyos sa iyong 7 anak? Hindi. Kung siguro, kung pwede lang isoli, baka magkaroon ng soli. Hindi, di ba? Amen. You are blessed. Amen? Kaya sa buhay natin, tinatatakan ka ng Diyos kasi sa buhay mo, ikaw ay isang pinagpalang anak niya. Amen? Hindi ka titingin sa anumang problema, sitwasyon. Hindi ka doon magdadwell. Kundi magdadwell ka kasi dinami-daming tao. Isa ka sa pinili ng Diyos. Amen? Katulad nung top 10, sabi ko nga, Lord, ang dami na mga matalino, ang dami ring magaling, pero salamat, Lord. Nakasama ako dun sa top 10. Actually, hindi ko alam kung paano pumunta ng Pasig eh. Kaya naging magastos yung biyahe ko. Pagdating ko ng Trinoma, P2P ng Robinson, hindi ako sanay mag-MRT na. Kumuha ako ng angkas. Sabi ko, ayoko ng taxi, baka duguin ako sa presyo. Yung motor, papuntang Pasig, 200. Mabalik, gano'n na rin, hanggang Cubao. Kaya, sabi ko, Lord, yung pagkakataon na to, i-enjoy ko lang. Amen? Kaya kahit anumang sitwasyon mo, lalahanin mo na meron kang tatak ng Diyos. Ikaw ay pinagpala. Ang may-ari ng buhay mo si Lord. Amen? Yung anak mo ba kaya mong pabayaan? How much more ang Diyos mo sa langit? Amen? Sa tuwing nababasa ko yung Mateo 6 patungkol sa mga ibon na maya, amen? Ang dami-dami nila, hindi naman naaalagaan. Madalas, ini-ignore lang natin. Walang nag-aalaga sa kanila. Pero alam ng Diyos, kung may namamatay sa kanila at pinapakain sila ng Diyos, amen? How much more tayo ng mga anak ng Diyos, amen? Katulad ng isang painting. Kung ang buhay mo ay isang painting, ano kayang klaseng painting ka? May mga naalala ba kayo mga sikat na painting? Katulad ng painting ni Mami Tita dyan. Di ba? Mapapansin kayo sa may isang sulok. Merong maliit na pirma. Kung ikaw ay isang painting, isa ba ang abstract? Yung hindi maintindihan, magulo yung buhay? O isang napakagandang painting na may mga nakakatuwa nga, gamit yung semento o yung clay, nagpe-paint sila. Sabi ko, tiyaga ng tao na yun. Hirap kurbahin. Yung painting, yung value ay hindi lang nakadepende kung gaano ito kaganda.
Nakadepende ito sa kung sino yung gumawa. Amen? Imaginin mo, si Rosel, nasa isang painting. Kahit gaano ka-sexy, kahit gaano kaganda, kahit gaano kaputi. Tapos ang nakalagay lang, Angelito Santos. Ang value nun, magkano? Sino ka? Di ba? Pero kay Lito, napakahalaga na nun eh. Hindi kayang bilhin ng pera. Ganon din sa buhay natin. Ikaw ay isang painting na ang nakatatak sa'yo, Jesus Christ. Amen? Ang lumikha sa'yo, ang Panginoong Jesus. Kaya ikaw ay mahalaga. Amen? Katulad na sinasabi po ng salita ng Diyos in 2 Corinthians 1:21 to 22. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Sa daming dinadaanan ni Pablo, sa dami niyang sitwasyon, pinagbibintangan pa siya dito na wala ka namang ginagawa eh. Daming binibintang kay Pablo. Sabi niya, it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us. He set His seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Sa Tagalog pa sabi, ang Diyos na nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Sabi diyan, nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang spirito bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. So makikita dito natin na napaka-special ng tatak sa'yo. Yung akala mo, solo flight mo yung laban ng buhay, hindi kapatid. Kasama mo ang banal na spirito. Amen? Tinatakan ka ng Diyos at sinisigurado dito na may magandang destinasyon ka sa buhay na to. Amen? Kaya ikaw ay inanoint ng Diyos, meron kang tatak niya. Pangalawa, kapag naunawaan natin na ang Diyos ang may-ari ng buhay na to, number 2, kapag nakilala mo si Lord, nagpasakop ka sa Kanya, ano pong napapansin niyo sa buhay niyo? Merong nababago. Merong pagbabago. Bakit? Iyon ay simbolo ng anointing ng Banal na Espiritu na kumakilo sa ating mga buhay. Amen? Na siya ang gumagalaw sa ating mga buhay. So, number 2 po natin, it's God's consecration of people for holy purpose. Ang pagkatalaga ng Diyos sa mga tao para sa isang banal na layunin. Kapag tayo ay nagpasakop sa Diyos, mapapansin niyo po, maiiba ang inyong panlasa. Hindi sa pagkain, kundi sa mga bagay na inaalok ng mundo. Magiging iba na ang inyong mga gusto. Magiging iba na ang inyong nais. Halimbawa, kung sinabi sa iyo ng Diyos, bukas magpapaalam ka na, ano bang gagawin mo? Kung dati wala ka namang pakialam sa Panginoon, baka nagpa-party-party ka pa sa mundo. Pero katulad ng buhay natin, araw-araw may numero, may bilang. Alamin natin kung ano yung bagay na mahalaga at hindi. Alamin natin yung layunin natin sa buhay natin. Hindi ka naligaw. Hindi ka na nawawala. Katulad po ni Pablo, nung papunta siya ng Damascus, anong naranasan niya? Buo yung loob niya. Papatayin at papahirapan niya yung mga Kristiyano. Yun yung alam niyang tama. Pero nung nakilala niya si Lord, kinatagpo siya ng Diyos na bago ng lahat. Amen? Yung mga taong nais siyang patayin, iyon na yung mga taong pinaglilingkuran niya. Na iba yung panlasa, nagkakaroon ng transformation sa buhay natin. Bakit? Merong banal na layunin sa buhay na to. Amen? Katulad dati, ang buhay natin, paborito ko po ito example, ang buhay natin, ito yung value. Ano yung value na to? 0. Diba? Kahit anong gawin mo, kahit anong marating mo, kung wala si Lord, ang value mo,
Zero pa din. Pero dahil sa Panginoon, nagkakaroon ka ng value. Amen? Yung dating zero, dahil kay Kristo, nagkaroon ka na ngayon ng value, nagkaroon ka ng halaga. Hindi ka na basta-basta. Hindi na ang buhay natin ay patapon. Dahil tayo ay may halaga sa harapan ng Diyos. Diba? Maraming tao na dati gusto nang tapusin ang kanilang buhay, pero nung nakilala nila si Lord, walang ibang nais, kundi ibigay yung buhay nila para sa Panginoon. Kaya ang sabi dito, you have a holy purpose. Dahil ang sabi ng Biblia, nababago yung puso, nababago yung isipan dahil ikaw ay isa ng bagong nilalang. Na dati, ang nais mo ay mundo, pero kahit anong bagong gusto mo, hindi ka makaalis. Pero dahil sa Panginoon, nandun ka na sa kanyang banal na layunin. Na ang layunin lamang natin ay bigyang kaluguran at katuparan. Dati, ito yung sinusunod mo eh. Pero ngayon, ang sinusunod mo na ay yung asawa. Ang sinusunod mo si Lord. Amen? Dati, gusto mo lang gawin kung ano yung nais mo eh. Gusto mo lang, sabi ko nga, dati, kung ako ay namubuhay pa dati, yung natatanggap ko na mga blessing mula sa Panginoon, pag pumupunta kami ng mga mall, yung mga toy figures, na ang mamahal, 700. Ngayon, di ko na mabili. Kahit Pokemon pa yan, di ko mabibili. Bakit? Wala na, iba na yung panlasa ko eh. Yung blessing ni Lord sa akin, wala ko ibang nais kundi gamitin sa gawain, gamitin sa mga kabataan, kung saan man nais ng Diyos. Nagkaroon ng pagbabago sa buhay natin dahil yung buhay mo, pag nakilala mo si Lord, hindi ka patapon. Meron kang magandang destinasyon sa buhay na to. Kaya po, sabi nga ni Chef Lord Dollar, when you come in contact with the anointing of God, it not only affects your moment, it affects your tomorrow. Kapag daw ikaw naranasan mo yung anointing ng Diyos, hindi lang nababago yung sandali na yon. Ang nababago ay ang iyong kinabukasan. Amen? Hanggang dulo yung epekto ng anointing ng Diyos. Kaya napakasarap. Nararanasan natin palagi yung anointing ng Panginoon. Dahil ang sabi po dito in 1 Peter 2:9, ano daw yung nais, ano daw yung layunin natin sa buhay na to? But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Sabi po sa Tagalog, sabay-sabay nga po natin basahin at paalala sa ating mga sarili. 1, 2, 3, go! Pinili. Pinili. Siya ang tumawag sa inyo mula sa patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Amen? Anong buhay ang gusto nyo? Yung umaga pa lang, reklamo na. Umaga pa lang, problema na. Tanghali. Init ng ulo, galit. Bago ka matulog, wala ka ng pag-asa. Hirap ng buhay. Ang init naman, ginagawa pa yung kalsada. O ang gusto mong buhay ay yung may anointing ng Diyos na umaga pa lang, nagpupuri ka na sa Panginoon. Amen? Ang sarap ng buhay kasi tanghali hanggang gabi, wala kang ibang ginagawa kundi magpasalamat sa Panginoon. Dahil ito yung pagkakatawag niya sa atin. Dahil pag-aari ka ng Diyos, ikaw ay pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Iyan, nawa, yung maging bukang bibig ng bawat isa sa atin. Sabi mo ngayon katabi mo, iyan ang bukang bibig natin. Ang papurihan ng Diyos. Amen? Sa number 3, kung dati wala tayong pakialam sa Diyos, kapag tinanggap natin yung anointing ng Panginoon, nagkakaroon ng bagong desire ng puso natin. Amen? Ano yung desire na yon? Oo, nakilala mo si Lord. Yung desire na yon, walang ibang nais, kundi
maglingkod sa Panginoon. Dahil sa number 3, God's dedication exclusively to sacred work. Ang pagtatalaga ng Diyos para sa sagradong gawain. Sabi ko nga dati, last year nga ba, binuo ng GLU, ng Global Search, yung Indian Ocean Initiative, na lahat ng nakapaligid na bansa doon sa Indian Ocean, aabutin ang mensahe ng Diyos. Nung last graduation, nagtawag sila ng mga missionary na kinakausap ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ano ba talaga, hindi ko alam pero parang gusto ko Nang hinayang ako, umuwi ako. Pero kahapon, nagtawag ulit sila. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung anong gagawin mo, kung anong plano mo, paano yung church, paano yung gawain mo. Pero Lord, ikaw na po ang bahala. Kung saan mo na ako dalhin, sasama ko si Kevin. Kasama ko kayo, amen? Dahil ang CLGM, hindi lang pang malolos, pang kaingin, pang sports pa. Amen? Yung plano ng Diyos, maaaring ito lang yung kita natin, pero yung plano ng Diyos, higit pa. Amen? Na isang araw, magmi-mission ulit si Kuya Andrew. Alam ko, pag nagmi-mission yan napakasipag niyang mag-asikaso, di ba? Yung buhay natin, na walang ibang nais kundi maglingkod sa Panginoon. Iyan yung mauunawaan natin kapag tayo ay nagkakaroon ng anointing sa Panginoon. Kaya po, madalas, ang binibigay sa atin ng kaaway, uy, busy ka wala kang ministry sa church, malayo ka na sa Panginoon. Diba? Dahil mong ginagawa, paano ka pa magko-commit sa Panginoon? Yan yung madalas ginagamit ng kaaway. Pero ang katotohanan, ang ministry, hindi lang sa church. Amen? Ang ministry, kung nasaan ka, dala-dala mo si Kristo sa buhay mo. Amen? Dala-dala mo si Kristo sa mga tao na nakapaligid sa'yo. Kasi pag naisip mo, busy ka, wala kang ministry, gagawin mo na yung gusto mo. Pero kung alam mo na araw-araw may ministry ka sa Panginoon, diba, kahit nag-online selling ka, mahal kayo ng Panginoong Jesus. Kahit nagbebenta ka, yung itlog na to, mga itlog ng pinagpalayan dahil sa Panginoon. Nasaan ka man, dala-dala mo yung napakasagradong gawain para sa Panginoon. Amen? Dahil ang sabi nga po dito, sa Luke 4:18, katulad ng Panginoong Jesus, binanggit niya yung propesiya sa Isaiah 61. Nang sabi dito, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me. Kaya nga siya yung the anointed one Biruin niyo po, ayon sa pag-aaral, walang malinaw Merong 300 to 400 na propesiya ang nasa lumang tipan na tinupad ng Panginoong Yesus. Amen? 300 to 400. Hindi pa siya kilala ng mga unang tao. Pero sinulat na siya. At binigyan katuparan niya yun. Minsan nga tayo, di ba? Isa lang yung assignment natin, di pa natin magawa Kinain po ng aso. Nilubog po sa bahay. Nasunog po. Namatay po yung ganito namin. Pero si Jesus, 300 to 400 prophecies ang kanyang binigyang katuparan. Kaya sabi niya, to proclaim good news to the poor, He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind to set the oppressed free. Sa Tagalog po, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Nandun yung anointing sa Kanya. Sapagkat hiniram niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Nakakatuwa po. Dahil yung daladalang mensahe ng Panginoong Yesus, ito rin yung mensahe ng daladala natin. Amen? Na kapag pinahayag natin yung magandang balita, mararanasan ng mga tao yung paglaya. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos at sa mga bulag, sila'y makakakita. Yung mga bulag sa katotohanan, makikita nila yung katotohanan ng buhay na to. Isinugo ako upang palayain ng mga inaapi. Palayain ng mga inaapi. Yung mga tao na hirap, aping-api sa buhay, kapag pinaghayagan mo sa mensahe ng Diyos,
makakaranas sila ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? So, hindi simple ang daladala natin. Daladala mo yung mensahe patungkol sa kabutihan ng ating Panginoon Jesus. Amen? Pangapat, dumating ka na ba sa punto na nagtanong, Lord, parang hindi ko kaya. Lord, anong sasabihin ko? Lord, anong gagawin ko? Naranasan niyo na bang tanongin yan? Sa number 4, when you have the anointing of the Holy Spirit, makikita natin yung God's dispensation of spiritual gifts. Ang dispensasyon ng Diyos ng mga spiritual na kaloob. Masarap sa Panginoon eh. Bakit? Kung ano yung kailangan mo, yun yung ibibigay niya. Halimbawa, si Pastor Lito, gagawa ng bahay. Anong tulang kailangan niya? Kailangan ba niya ng tabo? Kailangan ba niya ng kawali? Ang kakailanganin niya yung mga gamit pang karpintero. May mga gift na binibigay sa atin ng Diyos. Na yun yung kakailanganin mo para magampanan yung pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya kay Lord, kumpleto eh. Kumpleto o ricados. Halimbawa, ang maganda po dito, sa spiritual gifts, bawat isa sa atin may regalo ng Diyos. May iba't ibang kakayahan na binigay ang Panginoon. Pero alam nyo, ano yung purpose ng regalo? Halimbawa, may regalo ka ngayon. Alam niyo ba yung purpose ng regalo? Para ibigay sa iba. Kapag natagpuan mo ang Panginoon sa iyong buhay at naunawaan mo na meron kang gift mula sa Panginoon, ang purpose niyan ay ibigay naman sa iba. Ibig sabihin, ipaglingkod natin yung mga regalo, yung mga kaloob na ito mula sa Panginoon. Alam niyo po, hindi ka basta-basta. Meron kang mahalagang gift. May mga gift ng pagtuturo. May mga gift na magaling magpaliwanag. May mga gift ng karunungan. May mga gift ng discernment. Bawat isa sa atin meron. Kailangan mo lang tuklasin ano yung gift mo. Pero alam nyo, darating sa punto, yung regalo na yan, kasama dyan, bibigay ni Lord kung paano mo gagamitin. Halimbawa, ang regalo mo ay isang martilyo. Para saan ang martilyo? Pamukpok sa katabi? Pamukpok sa matigas ang ulo? Hindi, pamukpok yan sa pako. Yung giftings ni Lord, ibibigay din sa'yo kung paano mo gagamitin yung giftings na yan. Kasi baka may panahon, may pagkakataon na yung giftings mo, katulad ng martilyo, hindi mo alam, hindi mo pala nagagamit ng tama, at ikaw ay nakakasakit na ng iba. May mga panahong ganon, na yung giftings mo, hindi nagagamit ng tama. Tapos, isa pa sa na-realize ko po dito, kung lahat tayo may regalo, minsan pala, hindi natin na-appreciate yung regalo. Bakit? Una, kapag tayo ay nagkukumpara na. Bakit yung regalo niya ang laki? Halimbawa, si Nanay Norma, may ganito kalaking regalo, bigay ni Pastora Remy. Tapos si JM, may isang ganyan lang na regalo mula kay Pastora Remy. Ano mararamdaman mo, JM? Ha? Masaya pa rin, syempre, pero deep inside. Nay, palit tayo! Mas maganda to sa'yo, maliit. Di ba? Tapos check it pala sa loob. Yan ang nakakapanghina sa isang Kristiyano kapag ka ikaw ay nagkukumpara na ng regalo. Tinitingnan mo na yung regalo nila, bakit sila ganon? Bakit ako ganito? At isa pa po nakakapanghina, hindi natin na-appreciate yung regalo ng Diyos kapag tayo ay nagsimula ng ako na nagsaing, ako na naghugas, ako na darating sa punto ganun sa ministry.
Hindi pala nakakatulong yun. Bakit? Minsan naranasan ko rin yan eh. Parang nasa akin na lahat. Wala ba ibang mag-aasikaso sa mga taga-merkado? Ano naramdaman ko? Kabigatan. Basta kung anong pinapagawa sa'yo, gawin mo lang at bahala na si Lord doon. Kapag ikaw ay nagbibilang lagi, ako na naman maghuhugas tuwing linggo. Ako na naman magmamap. Ang gugulo naman, ako na naman maglilinis ng CR. Nakakahina yan, kapatid. Amen? Hindi natin na-enjoy yung regalo ng Diyos sa atin. Dahil ang regalo na yan, hindi yan burden. Ang regalo na yan, to appreciate na ikaw ay espesyal sa harapan ng Diyos. Amen? Sabi nga po dito in 1 Corinthians 12:4-6, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working. But in all of them and in everyone, it is the same God at work. Iba't iba ang mga kaloob, spiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Tinawag tayo para hindi mag-focus dun sa regalo. Amen? Sa regalo ng iba, sa kakayahan ng iba, tinawag tayo to complement each other. Amen? Halimbawa, si Ate Weng magaling magturo sa mga bata. Si Sister Lisa magaling magluto. Di ba? Kung ako aasahan sa pagluluto, wala kayong aasahan. Tayo ay tinawag para magkaisa, para magtulungan. Amen? Si Kuya Ando, nagluluto ka na ba? It runs in the blood. Amen? So, tinawag tayo para mag-complement, magkaisa. Ano yung gift mo, kapatid, na kailangang maramdaman ng iglesyang to? Iparanas mo naman, kapatid. Magparamdam ka. Masasabi ba natin na ang gift ni Tita Yoli ay itlog? Hanapin mo yung gift mo dahil dyan mo may enjoy ang buhay. Sabi nga po dito, in 1 Corinthians 12:11, sa pagpapatuloy, ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Alam ng Diyos kung anong kailangan mo. Alam ng Diyos kung anong makakabuti sa'yo. Yan yung kaloob na kailangan mong hakbangan at magtiwala sa Panginoon. Sabi ko, Lord, joker ka rin minsan eh. Bakit? Ako pa tong sobrang mahiyain. Ako pa talaga tong tinawag mo para magpastor. Huwag kang mag-alala, pastor dito. Maranasan mo dito. Pero sabi ko, yung gusto mo, Lord eh. Di, sige lang, go. Yan ang iba't ibang kaloob sa atin. At panglima po, panguli, kapag naunawaan natin ang mga bagay na to, nais ipaunawa sa atin ng Diyos na ang anointing niya is an equipping for holiness. Paghahanda ng Diyos para sa kabanalan. Marahil magkasabi sa atin, ang hirap maging banal. Ang hirap naman maging gumawa lagi ng tama. Pero we miss the point. Ang buhay na to hindi lang solo flight. Kasama natin ng Diyos. Kapag naunawaan mo yung anointing ng Panginoon sa buhay mo, ito din yung sisira ng mga bagay na naglalayo sa iyo sa Panginoon. Ito din yung sisira ng mga kasalanang nandun pa sa iyo kapag sinuko mo ang lahat sa Panginoon. Ang anointing ang tutulong sa iyo para manatili sa Panginoon. Amen? Sabi nga, hindi mo pwedeng mahalin si Lord at mahal mo rin ang mundo. Niloloko mo lang ang sarili mo, kapatid. Ulitin ko, hindi pwedeng mahal mo ang mundo at mahal mo din si Lord. No one can serve two masters. Pero dito, ang Diyos ang tutulong, ang naghahanda sa atin para sa buhay na inilaan niya para sa atin. Amen? Yung buhay na katanggap-tanggap, kalugod-lugod, at buhay na pinagpala ng Panginoon. Dahil ang sabi po dito, you have been set apart. Kung dati, nakikiisa ka sa takbo ng mundo, pero ngayon, ikaw ay sinet apart para maging liwanag. Ang tanong, kapatid,
Sa mga kaibigan mo, liwanag ka ba? Sa pamilya mo, nagiging liwanag ba tayo? O may mga panahon na tayo ay namamatayan ng liwanag? Alam niyo na yun. 1 Peter 1:15-16. Bakit kailangan natin to? But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y. Hindi ito pakiusap. Ito ay isang utos at kailangan nating masunod. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, piliin natin na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? So sa pag-aaral po natin, muli balikan natin, ano ba ibig sabihin pag ina-anoint tayo ng Diyos? Nung in-anoint tayo ng Diyos, tinawag ka niya. Una, tinatakan ka na pagmamayari ka ng Panginoon. Ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay pinagpala. Amen? Isa lang ang may-ari sa'yo. Ikalawa, God's consecration of people for holy purpose. May layunin ka, may banal kang layunin sa buhay na to. May mahalaga kang gagampanan, direksyon sa buhay na to. Pangatlo, exclusive, dedication exclusively to sacred work. Ang pagtatalaga ng Diyos ay para sa sagradong gawain. Ibig sabihin, ang anointing ng Diyos nag-empower ng kanyang mga anak. Amen? Para magawa ang kalooban niya. Dahil sa pang-apat, kung ano man yung wala ka, si Lord ang nagsusupply. Merong dispensation of spiritual gifts. At panglima, yung God's equipping for holiness. Nais ng Diyos na ang buhay natin ay lumakad sa kabanalan. Bakit? Dahil ang sabi nga dito sa Psalm 20 verse 6, ano mangyayari kapag ang buhay natin ay lumalakad dun sa anointing ng Panginoon? Now this I know, the Lord gives victory to His anointed, but He answers him from His heavenly sanctuary with the victorious power of His right hand. Sa Tagalog, ngayon nalalaman ko na natutulungan ng Panginoon ang kanyang pinahiran ng langis. Sasagutin niya siya mula sa kanyang banal na langit na may makapangyarihang pagtatagumpay sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. Anong nais ng Diyos sa buhay nating kapatid? Magkaroon ng katagumpayan. Minsan may mga laban tayong dinadaanan. Pero tinawag ka ng Diyos para hindi matalo. Tinawag ka ng Diyos para hindi mag-alala. Tinawag ka ng Diyos para magtiwala. Okay lang po bang mag-pray tayo? Sandali po ito, pwede ba tayo manalangin? At muli, hilingin natin sa Panginoon. Kilalanin natin na walang ibang nais ang Diyos kundi lubos mong maranasan yung presensya mo. Tayo ay pumikit po. May mga panahon sa buhay natin na alam mo, akala mo ikaw lang lumalaban mag-isa. May mga panahon na alam mo yung pagod nandun. May mga panahon na hindi mo na alam kung paano magpapatuloy. Pero may magandang paanyaya ang Diyos. Minsan pa. Gusto mo bang magpakalalim sa Panginoon? Kung may mga takot ka, gusto mo bang hakbangan yung panawagan ng Diyos sa buhay mo? Kapatid, gusto mo bang maranasan yung napakagandang plano ng Diyos sa'yo? Kung ikaw ay bigat na bigat sa anumang sitwasyon, ito yung panahon na let His anointing flow into you. Maranasan mo yung panalangin na kinakatagpo ka ng Diyos. Na hindi ka pinabayaan. Kapatid, God is calling you for greater heights.
Gusto mong magpakalalim pa sa Panginoon, kapatid? Kung gusto mo pang i-dedicate ang buhay mo sa Panginoon, kapatid, pwede ka ba namin ipanalangin dito sa harapan? Pwede mo bang hakbangan yung panawagan ng Diyos sa iyo? Na Lord, alam ko mahirap. Alam ko hindi ko alam. Pero hayaan mo maranasan kita dito sa unahan. Hayaan mo maramdaman ko yung pag-equip mo lalo sa aking buhay. Hayaan mo maranasan ko yung panalangin. Katulad ng pag-anoint mo sa inyong mga lingkod, Panginoon, na hindi mo kami tinawag para lang dito. Hindi mo kami tinawag para lang sa sakit. Hindi mo kami tinawag para lang gawin yung mga bagay na walang kabuluhan. Kung gusto mong patuloy na maranasan ng Diyos, kapatid, kung gusto mo lalo pang magpakalalim sa presensya niya, sama-sama tayo dito sa harap. Sama-sama tayo dumulog. Lord, hindi kami karapat-dapat, pero tinatawag mo kami. May mga takot man, Lord. Hindi mo namin alam kung ano yung gagawin namin. Pero Lord, sa sandaling ito, we surrender everything to you, Lord. Na ang buhay na ito ay sa iyo lang, Panginoon. At kami ay nagpapasakop sa anumang kalooban mo, Panginoon, sa inyong mga anak, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na maranasan namin at hakbangan namin yung liwanag na binibigay mo sa amin, Panginoon. Yung direksyon na nais mong lakaran namin, Panginoon. Last call, kapatid. You're doing this for the Lord. Para ikaw at ang Diyos, mas lalo mo pa siyang maranasan sa buhay mo. Lord, eto ako ngayon. Ito yung mga kahinaan ko, mga pagkakamali ko, Lord. Pero minsan pa, ikaw ang aking Diyos. Sir, Hindi po, bukas na bukas, biyaya. Corona ng biyaya. Ito yung pagkakataon na ipararaan sa inyo